Nagbabati po ang saganang mamamayan. Tuloy natin, Nelson, ang ating pagtalakay dito kay nananawagan sa mga mamamahayag, sa mga journalist sa ating bansa. Ba? Oo. Kasi po, hindi namin mapigil lang sa loobin namin ni Nelson. Nasaan na ba yung panawagan na binasa mo kanina? Ito po at siya po ay nagsabi na Tan-ta-ta-tan. wala. Nawala. Teka lang. Buffering po. Ayan. Ipakita mo. Ayan. Ayan. Now, Ngayon. now we see the pattern. Nakita ko na. Ang, Ano ba Tagalog sa pattern? yung ginagamit niya ng mga mananahi eh. Master cutter ba yan? Diba? Quadron. Ayan, quadron. Nakita ko na ang quadron. Quadron? Parang hirap nang intindihin sa mga pangkaribang mamamayan yan eh. Gawin natin sa mga karpentero, ano bang tawag dun ng mga Ang plano? sketch, mga ganyan, no? Oo. Well, si pattern. Ako sa tingin mo, mas madali hindi yung pattern eh. Sige. Nakita ko na ang pattern. Kaysa tawagin quadron, diba? Ayan na nga, Ayan na yung quadron, no? Now we see the pattern Ayan, of the Marcos administration. Nakita na natin ang pattern ng Marcos administration. Tutuldok. Di ba tutuldok ang tawag doon? Tutuldok. Ayan, harass and intimidate journalists. Takutin at pahirapan ang mga mamamahayag. Then, replace them with propaganda bloggers and vloggers. Pagkatapos, papalitan sila ng mga propaganda na gagawin ng mga nagbibideo at gumagawa ng content. Vloggers, yung magsusulat. Yung at isa saka vlogger, sulat video. lang yan. Yung Ayan, isa video. Death by 1,000 cuts of the Philippine Constitution and our democracy. Ayan, ang kahulugan daw nito ay kamatayan ng ating saligang batas sa pamamagitan ng 1,000 sugat. Pati na ng ating demokrasya. Para doon, chinap-chap. Para kang sinaksak ng 1,000. At ng ating daw hong demokrasya. May babala siya. May babala. We won't voluntarily give up our rights. Hindi kami susuko! Ayan ang sabi ni Maria Ressa. Ginamit pa, para yun daw hatol sa kanya. Ibig sabihin, yung hatol na ginawa para sa kanya, para po kay binibining Maria Ressa, ay pagyurak sa ating saligang batas at sa ating demokrasya. Dalawang bagay ang dapat nating maintindihan dito. Una, si Maria Ressa ba talaga ay sumusulat para sa kapakanan ng mga Pilipino? O siya ay sumusulat para sa kagustuhan ng mga dayuhan na gusto niyang sabihan ng kanyang kwento? Nako, nga no. Mukhang doon ako sa pangalawa, mas pabor ako doon. Kasi unang-una, siya ba'y pinaniniwalaan ng mga Pilipino? Kasi baka may naniniwala sa kanyang tatlo, mga ganun. Ayun nga. Kasi kung siya'y pinaniniwalaan ng mga Pilipino, edi sana hindi po nagkaroon ng 31 million votes si Bongbong Marcos. Dahil simula pa lamang, hindi pa nga tumatakbo, senador pa lang ata eh. Hanggang sa kaduluduluhan ng kampanya, alam mo, Jen, lalo na nung on the eve of the election day, pag binasa mo yung kanilang lathala at pinanood mo yung kanilang mga video, ay talaga namang grabe, matindi ang kanilang upak. Kung sila ay pinaniniwalaan, credible sila sa Pilipinas, di sana natalo si Bongbong Marcos. Nako. Oo nga, no? Diba? Kung ganun sana ang mangyayari. Yun ang unang puno. Hindi ho sila pinaniniwalaan ng nakararaming Pilipino dito sa Pilipinas. Sino ang naniniwala sa kanila? Ay yung kanilang mga amo. Yung kanilang mga pinagsisilbihang dayuhan. Pero ako iniisip ko malalim, Nelson, paanong nasabi ni Maria Ressa na yung hatol sa kanya ng korte ay pattern ng Marcos administration? Ano kaya pinaguhugutan niya ron? Yan ang kanyang propaganda sa kanyang mga among dayuhan, Jen, na nagpopondo sa kanya. Alam mo ba na yung kanyang pagkakahatol, yung kanyang conviction, merong may fund for pondo? para sa kanya? Case fund. Talagang malalim talaga itong pangyayaring ito, no? At habang lumalalim, para bang pinakikita mong nakikipaglaban ka sa pamahalaan,
na gumigipit sa iyong karapatan, di umano, doon lalong dumadami ang buhos ng suporta, hindi lang verbal, kundi financial support. Naku po. Makikita nyo naman sa kanilang mga lathala yan eh. Ipinagmamalaki rin naman ng mga ibang grupo, ibang organisasyon na nagbibigay sila ng pera rito eh. Ako, alam mo, Nelson, alam mo, kung sinasabi niya yung hatol sa kanya ay pag-yurak at kumbaga, pag-chap-chap ng ating konstitusyon tsaka ng demokrasya, hindi kaya ang kabaligtaran kung hindi siya hinatulan sapagkat meron siyang paglabag. Yun siguro sa tingin ko paglabag sa demokrasya. Totoo. Matakin mo, may paglabag ka, hindi ka hinahatulan. Oo nga. Di ba? At matatandaan nyo ito, ayan sa Court of Appeals, Jen. Mababasa mo, ha? Ang sabi ho ng Court of Appeals, dun sa unang, in contrast, ibig sabihin, pinagparehas nila. The defense, ang tinutukoy dito yung kampo ni Maria Ressa. Ang depensa, failed to establish that Santos, as author of the subject article, and Ressa, as the CEO and executive editor of Rappler, had justifiable reasons. Yun, nabigo silang maka-establish ng makatarungan dahilan. In republishing the defamatory statement against Keng. Even if they were in fact true. Ibig sabihin, wala silang rason para i-publish yung nakahihiya, nakasisirang puring publication, republish. Ibig sabihin, unang nilang i-publish. Inulit pa. Inulit nung dumating kasi. Nilathala uli. Nung nagkaroon kasi ng impeachment case kay Corona. Idinawit nila yung pangalan ng businessman sa mga kung ano-anong mga illegal activities. Tapos, di umano, sila may ugnayan din ni Chief Justice Corona. Itong si Ginoong Keng kasi, isang negosyante ito. Ano ba tungkol ni Bongbong Marcos ng mga panahon na yun? Senador. Senador kasama ba siya? Siya sa impeachment. Isa siya sa duminig ng impeachment. So, hindi pa sa parte ng anumang administrasyon ng mga... Naku po. Ang masama dito, ang nag-file ng kaso, hindi naman gobyerno individual. Private citizen na sinalaulan nila ang pagkatao. Ang hinihingi lang ata ng Ginoong Keng noon bigyan nyo naman ako ng espasyo para makapagpaliwanag. Totoo yun, na ginagarantihan ng batas. Lahat ho ng karapatan nung kanyang biktima ay hindi nila man nila binigay. Tapos, ngayon sila sumisigaw ng karapatan. Anong karapatan ninyo? Diba? Mamaya, merong statement naman yung Rappler ukol sa bagay na ito. Maganda rin yung kanilang statement.